At bilang mga anak ng Diyos, tandaan natin, kinakailangan tayo ay gumawa dahil yan po ang plano ng Panginoon sa atin. Tingnan po ninyo, sa Ephesians chapter 2 and verse number 10. Ephesians chapter 2 in verse number 10. Ang sabi ng Diyos, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them. So we are God's workmanship. If you are saved, you are God's workmanship. May trabaho. Ikaw ay trabaho ng Diyos. At dapat yan ay matuto ka mag-involve doon sa trabahong yan. At pag naintindihan mo yung gawain yan, ang sabi ng Galatians chapter 6 and verse number 9, which is the word of God today. Galatians chapter 6 and verse number 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. For in due season we shall reap if we faint not. For in due season we shall reap if we faint not. Yan po ay salita ng Diyos, hindi ko salita yan. Right, that's right. Amen. Kaya tayo nagpapasalamat mayroong Bible. Ano ang Bible? Salita ng Diyos. Pinasulat, dinala sa atin. And this is the Word of God. It never changes. So hindi ko ideya yan. Kaya ka nagpunta dito para alamin mo ang sinasabi ng Panginoon. Ano ba ang nais niya? Maraming bagay na dapat niyang intindihin natin sa Genesis to Revelation. Pero sa maikling panahon lang ngayon, bago tayo umalis, makita natin ang isang maliit na bahagi pa lang yan, for in due season we shall reap if we faint not. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita na amin nga pong bibigyang pansin sa maikling panahon. Help me, Lord. Help your servant that I may be able to expound it the way you want at ang bawat isa sa amin ay makaunawa. Maraming salamat sa pagkakautong ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. For in due season we shall reap if we faint not. Yan po yun. At makikita natin diyan pa lang sa salita ng Diyos ang prinsipyo, the reaping and the sowing. Mayroon at meron talagang mag-aani. Bilang mga anak ng Diyos, dapat mong tandaan na meron laging panahon ng anihan. Pero yung pag-aani na yan, depende sa iyong sowing. Ano naman ang iyong itinanim? Kung itinanim mo'y katamaran, ay wala ka talagang maaasahan. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, in due season we shall reap if we faint not. Kung nagtanim ka, kailangan mong matutunang magtanim. Kinakailangan mong magtrabaho. Amen. Kailangan meron kang ihahasik para ikaw ay umani. Ang hirap ng marami sa atin, gusto natin ng kumain ng mga bagay, pero hindi naman tayo nagtanim. Gusto mong uminom ng Coke, palibre lang lagi. Dapat ay bumili. Ang hilig natin sa mga libre, kaya tingnan mo, pag may mga free dyan, pupunta na simbahan. Oy, may free sack of, yung first 100. Pag tayo nagpa-anniversary, the first 200, mayroong isang sako ng bigas. Pambira, alas 5 pa lang yan, mayroon na ditong mga tao. Sino magdo-donate ng mga 200 sacks of rice? Para sa anniversary natin. Tingnan nyo, 200 people will come here. Eh bakit nga? Gusto na libre lagi. At marami mga Pilipino tamad.
At marami mga young people hanggang ngayon ay tamad. Ay ayaw magtrabaho. Kaya sabi ng Diyos, ang hindi magtrabaho, huwag pakainin. Kaya mga magulang, kung ang inyong anak ay tamad, huwag pakainin. Tamad-tamad yan, pakakainin mo. Paggising pa lang sa umaga, naghahanap ng pagkain. Kahit man lang sana iayos yung higaan, magwalis ng konti, ay bigla namang hihingi ng pagkain. Sabihin mo siya, magtrabaho ka muna. Paano nga nagpalaki tayo ng mga tamad sa ating bahay? Bakit ang tahimik niyan? Natamaan ka? Kung natamaan ka, di magandang bagay, tinamaan ka ng magandang bagay. Magbago ka na. Kaya kung ikaw ay tamad, walang ginawa sa bahay, kundi kuyakoy at kumain lang kumain, matulog. Biro mo yan, matulog sa alas 6 na lang umaga, tsaka palang gigising. Buti sana kung yan ay nagtrabaho ng hanggang madaling araw. Okay pa yun yung gigising ka lang. Pero biro mo, hindi ka naman nagtrabaho. Nag-online ka lang naman yung kaka. Bilang mga anak ng Diyos, tandaan natin, we will reap, yes, if we have sown something else. Ano ngayon ang tinatanim mo? Ano ang tinatanim mo? Ano ang tinatanim mo sa mananloob? Anong itinatanim mo? Dapat ay matuto ka magtanim ng well-doing. Look at the verse. Ano sabi niyan? And let us not be weary in well-doing. Well-doing. Ito rin binasa natin sa Ephesians chapter 2, the good works. For we are the workmanship of God, created in Christ Jesus unto good works. Dapat yung mga magandang gawa, hindi masamang gawa, hindi chismis. Marami kasi ang hilig magchismis, nagtatanim ng maraming mga bagay. Wala naman siyang alam, nakita lang niya nagkasama, chinismis na niya. Mga chismoso, napakarami sa at hindi lang yan nakakarating pati sa, biro mo yan, ilalagay mo pa sa messenger mo yan, ilalagay mo pa yan sa Facebook, ay lahat na ng tao ay nakakita niyan. Alam mo, mas maganda, para hindi chismis ang tinatanim mo, mag-soul winning ka. Pastor, ano soul winning? Dalhin mo Bible mo. Kaya nga yung commitment natin na ako'y magsusoul winning araw-araw, meron ka nang gagawin. Hindi magchichismis. Pupuntahan ko itong kaibigan kong ito. Sisharean ko ng salita ng Diyos. Bubuksan namin ang Bible, mag-uusap kami niyan. Bigyan ko lang siya ng 30 minutes. Hindi may gagawin ka na, hindi ka magchichismis. Marami sa atin nagtatanim ng chismis, kaya isang araw, pati buhay mo, na-chismis na rin. Kaya nagkamahigi sa akin. Yung mga mahilig mag-chismis, magsabi ng masama, laban doon sa kanyang kapwa, sa tingin mo kaya, hindi rin yan pagsasabihan yung buhay mo. Tandaan mo, hindi ka perpekto. Hindi ka perpekto. Kaya yung mga mahilig manira doon sa iba, isang araw, pati yung buhay mo, sinisira na nila. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, pag wala kang magandang sasabihin, tikom na lang yung bibig. Amen? Wala kang magandang sabihin. Kung hindi maganda yung sasabihin mo, marahil nakita mo, na-observe mo na medyo masama, sabihin mo na lang doon sa nakiktaan mo. Nakikita ko si Miko. Miko, bihira kahit man ikay maitim. Nakita ko, biro man, sino na naman yung kausap mong dalaga? At least sasabihin ko sa kanya, hindi chismis yun. Ay, yung iba, sasabihin pa kay, alam mo, nakita ko si Kuya Miko niyo. Pag-pray natin, ha? Kasi may kasamang babae. Biro mo yan? Ay, yun, chismis yun, ginamit mo pa yung prayer. Sinasabi mo, pag-pray natin, pero naninira ka na.
Ay kung bisnay ka nag ano yan, di, kinuha mo ang Bible mo, kailangan mo si Miko? Oo, save na yun. Totoo? Sigurado ka? Sharean mo na salita ng Diyos. Pag nakita mo masama ang kanyang ginawa, alam mo, ito masama ang ginawa mo eh. Kasi ito sabi ng Panginoon. Ay di, nag-Bible study pa kayo. Dala-dala mo yung Tagalog Bible study natin. O, pinag-usapan. Amen? Oh, di hindi ka nag-chismis. Kung miyembro ka ng simbahang ito, dapat matigil na yung chismosa. At siya mga chismoso. Amen? Akala natin, pag-uusapan lang naman kasi natin yan eh. Hindi na pag-uusapan, kapatid. Chinichismis mo ang kapatid. Kahit sino. Ikaw nga ayaw mong sabihan. Kung may masama na nakita ka sa kapwa mo, sabihin mo kaagad. Magtanim ka ng magandang bagay. At ang magandang bagay na yan ay yung gospel. Tanim mo sa kanyang isip na kinakailangan, alam niya siya'y makasalanan, pero pupunta siya sa impyerno. Itanim mo ngayon sa kanyang isip, dalhin mo ang magandang balita. Anong magandang balita? Na si Kristo'y namatay para sa kanyang kasalanan. Para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Mas maganda na yun ang iyong pag-uusapan. At kung may mga tanong pa siya, ganun lang ba yun? Ganun lang ba yun? Yun ang pag-uusapan nyo, ang salita ng Diyos! Dahil yan po yung pagtatanim. At ang sabi ng Panginoon, we shall reap if we faint not. We shall reap that good thing, not bad thing. Kaya ho yung commitment na yan, mag-commit ka kapatid, na dapat talaga may 5 tao kong makausap sa 1 linggo na ito'y tinatamnan ko ng salita ng Diyos. Dapat talaga ay meron akong Bible study na 1 tao, 2 tao na linggo-linggo pupuntahan ko yan para sa salita ng Diyos. Hindi para sa chismis, kundi para tamnad ng salita ng Diyos. That is a good work. Namamasyal ka naman, di ba? May panahon ka sa bawat araw. May schedule ka. E di lagyan mo ng oras para sa kanila. Magtanim ng tama. Amen. That's a good thing. What else the other good thing? Tingnan po ninyo sa 1 Timothy chapter 6, verse number 18. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Ano yung pagbibigay? Yun yung word na distribute. Yung communicate dyan, ano bang communicate? Giving and receiving. Yan yung communication. You give. So bilang mga anak ng Diyos, dapat naintindihan natin, kapag sinabi ng Bible, ready to distribute, ibig sabihin, mapagbigay. Kaya ikaw ay dapat magtanim ng magandang bagay by giving. At ano yung ibinibigay? Kaya nga ngayon, napakagandang pagkakataon mo, kapatid, na makapagbigay ka sa faith promise para yung mga missionaries ay meron silang mga gagamitin. Kaya may faith promise. Kaya ikaw maglalaan. Lalo na kapag may pera ka, pampira, meron akong extra blessing. Saan ko gagamitin ito? Maraming mga Kristiyano ang isipan pag may extra blessing kung saan-saan lang dinadala. Kahit hindi kailangan, bibili yan. Meron na nga siyang cellphone, bibili ng panibagong cellphone. Meron na nga siyang hindi naman niya gagamitin. Tingnan niyo yung bahay ninyo. Ang dami niyong binili. Hindi mo naman gagamitin. Bakit tahimik? Totoo, di ba? Oh, anong gagawin mo doon? Pagbili mo na lang yun, bigay mo pa sa gawain ng Diyos. Ulitin ko. Ang daming mga gamit sa bahay, hindi mo naman ginagamit. Ano luma na? Eh di luma na, tapon na.
Siyempre, pag butas-butas na yung panloob mo, isusuot mo pa. Hindi na. Gamitin mo ang basahan para mapakinabangan. Gamitin mo ang panyo. Face mask. Anong ko sa inyo? Tataba ng isip. Tingnan nyo po mga kapatid. Dapat meron kang gagawin. And giving is one thing. Kaya magdesisyon ka. Kaya nga sa ating faith promise, dapat talaga ay makapagbigay ka para sa gawain ng Diyos. Para yung mga tinatawag na mga anak ng Diyos dito. I've seen a list. Ngayong buwang ito nakita ko that there is a list of 51 people saying that God is calling them to become missionaries. Isang araw. Hindi ko alam, mga bata, marahil o matanda. I've not yet seen the list. Pero yung number of people. But I'm going to talk with them. Kakausapin ko sila. Dahil ipagpe-pray ko sila. Tandaan ninyo mga kapatid na yung nag-umpisa, kaya nagkaroon ng simbahan dito sa Los Baños. Dahil sa isang lalaki doon sa Amerika na 7 years old ay tinawag ng Diyos para sa foreign land. Biro mo 7 years old, alam niya na siya tinawag ng Diyos maging missionary isang araw. At pupunta siya sa foreign land. 7 years old nung tinawag siya. Itang taon din ang kanyang ginugol doon sa kanilang simbahan, turuan ng salita ng Diyos. After many years, saka siya nakapunta ng Pilipinas. At nag-umpisa ng gawain doon sa Albay, na doon naligtas si Dr. Ed Laurena. Pagkatapos ay nagpunta ng Octagon Bible Baptist, nagtayo ng Octagon Bible Baptist Church sa Pasig, na kung saan niyang simbahan niya na nagpadala kay Dr. Laurena doon sa San Pedro. At ang San Pedro, ang siyang nag-umpisa ng gawain dito sa Los Baños. Dahil sa isang tao na bata na tinawag noong 7 years old. Kaya makita po ninyo bilang mga anak ng Diyos, dahil ang gawain po ng Panginoon, hindi 2 years, hindi lang 3 years. It's years and years and years and even hundreds of years. Yan ang dapat nating tandaan, mga kapatid. That's why we've got to be giving and give and give and give. Ready to distribute. Dapat tandaan mo yan bilang anak ng Diyos. Baka malay mo, yung anak mo ay tawagin tapos ang damot mo. Isang araw, yung anak mo rin ay pagdadamutan. Dapat bilang mga anak ng Diyos, matutunan natin magbigay para sa ating faith promise offering. Let us not be weary while doing, for in due season. Kaya dapat nagtatanim ka ng mga magandang bagay. Doon mo dapat dinadala ang iyong pera. Maraming nagdadala ng pera saan? Sa SM. Maraming nagdadala sa Jollibee. Maraming nagdadala saan? Sa mga gasolinahan. Maraming nagdadala ng kanilang mga pera saan? Kay Toyota. Kanino? Kay Mitsubishi. Saan pa? Kay Globe. Kay dito, sa lahat na lang, pinayayaman natin sila. Pero magkano budget mo para sa missionary? Bakit ang tahimik dyan? Magkano budget mo sa missionary? Pagkatapos, pag medyo nahirapan na, biglang i-withdraw. Pero tingnan nyo, kahit walang pera yan, may pan-text. May pang-data. Ano lang pinanunood? Yung mga TikTok. Patawa-tawa. Yun yung ginagawa. Ang sabi ng salita ng Diyos, in due season we shall reap, if we faint not. Ay dapat talaga naglalagay ka ng magandang bagay. Amen? Dapat ikaw ay patuloy na naging faithful sa bagay na yan, hindi lang sa pagbibigay, kundi sa pananalangin. Ano kung bakit kinakailangan manalangin tayo para sa ating mga missionaries? Sapagkat yung gawain ng Diyos, hindi nakukuha yan sa pera mo.
Hindi nakukuha yan sa lakas mo at sa kapangyarihan mo. Sa kapangyarihan lagi ng Diyos. Narinig nyo yung testimony ng isang missionary? Grade 2 lang siya. Grade 2, tinawag ng Diyos. Hindi makapasa-pasa kahit sa ALS. Kaya nag-Bible school na lang. Pero sa Bible school, tinuruan na magbasa ng salita ng Diyos. Sa Bible school, tinuruan ng salita ng Diyos. Naayos yung buhay, inalis sa bisyo, ginawang maayos ang kanyang pananamit, pananaw ng buhay. Natuto ng salita ng Diyos. Natutong mangaral ng salita ng Diyos. Tingnan niyo yung kanyang mga kasama. May mga professional doon na naniwala sa kanya nung mangaral siya ng salita ng Diyos. Hindi dahil sa grade 2 siya nakatapos ng degree. But because he was used of God, do you know why? That's the power of prayer. Kaya kung ikaw'y mananalangin, magbibigay ka ng oras para sa panalangin, that's a good deed. Then we shall reap if we faint not. Marami sa atin, gusto natin lang na tayo mag-pray ngayon, kinabukasan na isagutin na tayo. No! God said, pray without ceasing. Kaya patuloy kang nananalangin, manalangin ka pa rin ng manalangin. Yan ang dapat matutunan ng mga miyembro ng simbahan. Yan ang matutunan ng dapat ng mga nagsasabi sila ay ligtas. Na matuto tayo na manalangin sa Diyos. Sapagkat yung pananalangin, number 1, is really our admission that we cannot do anything. Sa gawain ng Diyos, walang yabang. Hindi ang pera mo, hindi yung galing mo, hindi yung aral mo, hindi yung kapangyarihan mo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. It is an admission that we cannot do anything. Kaya mananalangin. It is an admission that only God can do it, not us. Kaya kung ano man ang accomplishment na magawa natin ay dahil ginawa ng Diyos, hindi ko ginawa. Hindi ako makakapagyabang sapagkat ang Diyos lang ang nakakagawa niyan. That's why I pray. That's why I ask God. Because I cannot do it with my own. Yan ang dapat matutunan ng mga nagsasabing anak ng Diyos. Marami sa atin ang anyabang. Alam mo ba na yung bahay na yan ay dahil sa aking pawis, sa aking dugo, sa aking pagsisikap. Pag di ka binigyan ng Diyos ng lakas, pag hindi ka binigyan ng Diyos ng katalinuhan, wala ka niyan. Dapat mo yan tandaan. Huwag tayong magmamayabang sa Diyos. Sapagkat ang Diyos na, kaya ho, yung mga hindi nananalangin ay nagyayabang, sinasabi nila, kaya ko to. Kaya dapat matutunan natin na lumuhod at humingi sa Diyos, magmakaawa sa Diyos, ipanalangin ang mga bagay na yan, and we shall reap in due season. Makikita natin na ang Diyos nga ang gumagawa at hindi tayo. Habang ginagawa natin ang pinagagawa ng Diyos sa atin, ay nananalangin tayo upang ang Panginoon ang siyang gumawa sa mga bagay nating pagsisikap. Hindi yan maintindihan ng mga unsaved. Pero kapag ikaw ay ligtas, dapat yan ay pilitin mong intindihin. Sapagkat yung panalangin na yan, nakikipag-usap ka sa hindi mo nakikita. Nagsasabi ka sa mga bagay, ang dami mong inaamin sa iyong pagluhod. Kaya yung mga walang commitment para ipanalangin ang mga manggagawa ng simbahan, hindi mo may panalangin ang mga missionary natin. Sinasabi niyong kaya mo. Padala ko lang pera ko, ayos na! You're wrong! You're wrong, ladies and gentlemen. We need to pray and beg God. For it is not by power, nor by my might, the Lord says, but it is by my Spirit. Kaya nga ho tayo lumuluhod, humihingi sa Diyos, inaamin natin ang ating mga kahinaan sa buhay. Hindi natin ito kaya, ang Diyos lamang ang makakakaya ng lahat. That's why we pray. That's a good thing. Yun ang dapat yan. At kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat yan ay nakikita ng iba.
Nakikita sa iyo that you are a prayerful person. Nakikita na ikaw ay hindi nagtitiwala sa sarili mong galing, sa sarili mong pagsasalita, kundi dahil nakikita nila na ikaw ay nananalangin, na humihingi sa Diyos upang makikita nila na ito yung tama. Kung ikaw ay magulang, ay ganun din na nararamdaman ng iyong mga anak, ng mga mahal mo sa buhay, na hindi dahil sa inyong lakas, kundi dahil ikaw ay naniklod sa Diyos sa tumingi ng awa at ng lakas para sa Panginoon. Para magawa mo yan. At marahil, nakakapagod. Kaya tingnan nyo yan. If we faint not. Reaping, sowing, nakakapagod talaga yun. There is always a weary sometime. Hindi sinasabi ng Diyos, nakakapagod naman talaga eh. Pero sabi ng Panginoon, we should not faint. Huwag kang manghina doon sa paggawa ng mga bagay na yan. Kung hindi mo man nakikita, because there is always fruitlessness, habang ginagawa mo, parang hindi mo nakikita yung bunga. Nagbibigay ka ng faith promise mo, nagsosoul winning ka, bakit wala akong mga bisita? Ba't para yung mga aking kinakausap ay parang pasok dito, labas na lang doon? Pinapanalangin ko naman sila. Sabi lang Panginoon, be not weary in well-doing, for in due season we shall reap. If we what? Faint not. Tuloy lang. Tuloy lang, kapatid. Panalangin mo pa rin sila. Puntahan mo pa rin sila. Share the word of God to them. Go! Go! Gawin mo yan. Huwag kang manghihinawa. Nakakapanghinawa when there is fruitlessness. Dahil hindi baga pag nagtanim ka, gusto mo rin naman talagang umani. Pero may panahon where there is no fruit at all. Pero hindi ibig sabihin yan, kapatid, titigil ka na. Nakakapanghina sapagat hindi lamang may fruitlessness, meron pang opposition. Meron pang mga tao na kaaway mo, na dati-dati nga kasama mo, pagkatapos ngayon kaaway mo na. Yun ang mas masakit. Kasama mo dati, ngayon nilalabanan ka na. Ay talagang yun talaga yung nakaka-discourage. Sa umpisa magkasama kayo, pagkatapos sa huli, magkalaban na kayo. Iba na yung kanyang ginagawa. Iba na yung kanyang adhikain sa buhay. Magkaiba na kayo. Dati magkasama pa. Magkahawak kamay. Magkapit bisig. Ngayon ay hindi na. Ang sarap sabihin. Tapos nauna pa siya. Siya pa nagdala sa'yo. Siya nag-encourage sa'yo. Pagkatapos siya nawala. Ay sasabihin mo, pambihira naman yun. Siya nga nawala, ako pa kaya? Pero sabi ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Hindi sabi ko. For in due. Anong sabi ng Diyos? Huwag kang manghinawa. Nakakapagod talaga, pero patuloy lang. Gawin mo nang gawin yan. Alam mo bakit palagi nating gawin yan? Faithfulness is rewarded. Yan ang sinasabi nating faithful. Kapag faithful ka, tapat ka, kahit mag-isa ka, tapat ka, kahit yung kasama mo ay lumisan na, tapat ka, kahit nagbago ang iba. Dahil bakit po nire-reward ng Diyos ang katapatan? Because God is a faithful God. Bilang mga mananampalataya, tandaan natin, we will reap, we will always reap. Kaya gusto ng Diyos ay patunayan mo na sinusundan mo ang kanyang yapak, because our God is a faithful God. So you might as well push on, press on, get into it. Work, be not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, maraming salamat po.
sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin. I-bless mo po ang mga decisions gagawin ng inyong mga anak. Lalo na po sa larangan ng mission. Na maging kabahagi po ang bawat isa sa pagkakataong ito. Pangunahan mo po sila, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.